So yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, no? And welcome back again to our channel. So, matagalan po tayo sa ating bagong video mga katek kasi meron tayong mga konting problema, no? At medyo na-busy na rin tayo sa ating ginagawa dito sa shop. At ngayon ay meron tayong bagong video mga katek at sana'y pulutan natin ng konting aral, no? Bali ito ay simple na naman to sa mga nakakaalam. Bali yung topic natin ni mga katek ay makita nyo naman sa ating thumbnails, no? Pero ngayon mga katek, wala tayong shoutout, no? Kasi may problema yung ating YouTube studio. Matapos ating ma-replyan yung mga nag-comment doon at nagtanong, nawala na, hindi natin makita, no? So, ayusin muna natin yun. At bago tayo patuloy ay meron lang ako papasalamatan mga katek, yung dalawang tao na nagbigay sa atin, no, ng isang sponsor na gamit para pang-repair sa isang parang magamit natin sa ating pagre-repair. Bali, maraming salamat kay Albino Mendez, no, na nag-sponsor sa atin ng DSR meter. Hindi lang dumating kasi medyo tinamaan ng tapos yung LBC na dito mga katek, kaya hindi na deliver, no. Nag-text naman sa atin na meron na daw tayong may deliver pero hindi naman dumating dito sa shop. So papalawa pala natin, no. At kay sa Papa Marco, no, kay Marco Francis 713 Mix Vlog, salamat sa iyo Pap sa binigay mo, no. Ang bilis, naka-deliver na sa GRS. So maraming salamat Paps, at mag-iisip ako ng magandang ano bang kapalit ko doon, no, sa remembrance. So maraming salamat sa inyong dalawa, no, at God bless inyong lahat. At simulan natin itong video ngayon mga katek. Yan, magandang araw ulit sa inyo lahat. And meron na naman tayong bagong video na gagawin dito mga katek, no. So ito yung bagong tanggap natin kanina. Bali yung model nito ay LG43 UG6320, no. Isang 43 inch na smart TV o Android ba to. So tingnan natin itong anong problema, no. So ayan siya. So saksak natin mga katek, no, kung para makita natin yung problema, para malaman natin, no. So ayan siya, kung mapapansin natin, layo tayo ng konti para makita talaga. So kung mapansin natin yung mga katek, yung flickering nya dun sa medyo kalahati, no, ng screen. Ayan, mula dito hanggang pababa, pero yung bandang itaas nya ay good naman, okay naman siya, hindi naman magalaw yung bandang itaas, no. So nung meron naman tayong dating nagawa nito, nasa mga 47 inches ata yun, pero yung problema niya yung buong panel, yung buong display or yung buong panel sakop, no, bali gumalaw siya, magalaw, flickering tulad nito. Pero ngayon ito naman nasa bandang gitna nagsimula, ayan, papuntang baba, doon sa bandang taas ay good naman, okay naman siya, no. So ito yung try natin gagawin mga katek, no, baka gumana ulit natin, gumana ulit yung ating technique na tip method, no. Subukan lang natin, tapos punta tayo dun sa ating working table para mabuksan na natin to at matingnan natin yung loob. So lupos ko muna ito mga katek, no, para malipat natin at mabuksan na. So ayan, balik tayo mga katek, no. So bali nabuksan na natin tong unit ngayon. Ito na siya. So parang nanibago ako nito mga katek, no, kasi nung first time kong magbukas ng ganitong klaseng unit, yan, dual flex siya, wala siyang tiko, no, bali dito diretso na siya ng top board. Yan, so pagkatansya ko nito mga katek, nandito na mismo yung kanyang DC-DC IC, no, yung kanyang mga level shifter dito mismo sa kanyang main board. So bali main board tapos Tikon board, so inisa lang, nasa isang board lang, no, dito sa pinaghalo dito sa ating main board. So medyo nahirapan din ako paglukit ng si Kibi nito mga katek, no, kasi nung na-try kong buksan to, ito yung kanyang heatsink ng kanyang MCU, ang tigas, ang sobrang dikit tong kanyang lock ito mga katek, no, yan. So hindi ko matanggal at natakot tayo na baka mabali natin yung or ma-break natin yung kanyang board, no. So hindi lang natin tinuloy yung ating plano na tinanggal at tatanggalin to para makita natin yung kanyang DC-DC, tapos malukit natin yung kanyang mga clock signal. So ito na lang, ibali sinilip-silip ko na lang dito sa kanyang, kung makita natin mga katek, hindi naman makita, no. So on nga natin yung ating
So yan, kung mapapansin nyo mga katek, yung kanyang, yun ang kanyang, hindi makita, yun ang kanyang DC-DC IC, no? Yan. So nandun yung mga maliliit na mga capacitor resistor na yan, lapit natin ng konti, no? Ayan. Yun, DC-DC IC, no? Tapos yung mga maliit na mga resistor na yan, yun ang kanyang mga clock signal at nakakonekta naman yan dito. Yan, yung mga bilog-bilog na yan, 10 linya na yan. Tapos dito naman sa kabila, ayan, yung kanyang pares, yun ang mga clock signal, no? Sa tansya ko lang kasi sa mga na-experience natin, yung mga clock signal ay nakalagay dito sa bandang gilid. Minsan naman dito, minsan naman dito, no? Ayan, so ang pares nito, ito siya yung mga clock signal natin dito. Tapos dito naman yung kanyang pares, minsan naman dito nilagay sa kabila, at minsan naman nakasunod dito sa bandang, malapit lang dito sa bandang gilid mga katek. So wala tayong nakita na clock signal na nakalagay doon sa gitna, no? Sa bandang gitna, sa bandang gilid lang talaga. Kasi ang hirap talagang buksan, no? Yan, makikita nyo naman yung ating fingerprint na naiwan dito. So sinubukan ko talaga tagalin to, pero ang hirap, ang tigas. Parang mababali natin yung kanyang mainboard. Baka magka problema pa tayo nito. So yan, kaya sinisilip-silip lang natin mga katek, no? Yan, yun, so sana tama tayo. So gagawin na naman natin yung ating step by step na gagawin dito mga katek, no? So ito dual flex siya na mag-connected dito sa kanyang top board. So ito bago to sa akin mga katek, first time kong magbukas ng ganitong unit, no? Pero hindi natin kaya masyadong kabisado to, so trial na error ang gawin natin dito. So tatanggalin muna natin, no? Bari subukan natin ulit yung ating step by step na tutorial. Yan. So open. So yan, bali nakatanggal na, nakahang lang yung bandang dito sa bandang kaliwa niya na ribbon, no? So nakatanggal na siya. Ito saksak natin para makita natin kung anong respan ng ating panel. So saksak natin. Tapos tingnan natin dito sa ating mirror. So yan, kung mapansin dito mga katek, bandang kanan ay kulay puti, tapos yung bandang kaliwa ay plain black siya, no? So sa ganitong procedure hindi natin nakita yung kanyang flickering at yung kanyang mga horizontal lines nung tinanggal natin yung kabila, yung kaliwa. So plain raster, plain lang siya na white, tapos plain na black. Hindi siya makapag-display kung wala yung kabila mga katek. Ito yung ito, dahil itong mga malaking panel nasa mga 40 plus hanggang 50 to 60, wala siyang side COF. So kailangan yung side COF para kahit wala yung kabila ay makalabas yung display. Pero ito wala siyang side COF mga katek. Ito yung problema. So kailangan talaga yung kabila na para magkaroon siya ng display. So yun, mapansin natin, no? Yan, plain white at black siya. So ito naman, gawin natin, bunutin muna natin, tapos ibalik natin yung yung kabila. Ibalik natin tong tinanggal natin, tapos yung kabila naman yung ating tatanggalin mamaya. So ayan, 100 muna tayo, no? So balik natin to. Ayan, nakabalik na siya. Lock, tapos ito naman yung kabila. Yan, tanggalin natin to. Luis ano eh? Saan si Michael, ha? Yan, so nakatanggal na siya. Ayan, up natin. So yan mga katek, no? So saksak natin ulit para makita natin kung anong respan nung tinanggal natin yung kanan. So yan, nakasaksak siya. Ayun, kung mapansin natin mga katek, no, yung white screen naman ay lumipat dun sa kaliwa. Tapos dito plain black siya kasi tinanggal natin, no. Pero yun, kung makikita natin dito sa ganitong paraan mga katek, makikita natin yung pinanggalingan ng problema. Ayan, yung kanya mga horizontal lines na yan, nung kabila tinanggal natin kanina, wala yan. So ito naman yung kanan nating tinanggal ay nagkaroon siya. Tapos may, kung mapansin nyo, may flickering siya mga katek, na ayan, may flickering siya. So matitrace na natin kung saan banda na side ng panel yung problema. So nung tinanggal natin yung dito,
yung bandang itaas nasa kaliwa, plain lang siya, black and white. Tapos nung tinanggal natin yung kanan, tapos binalik natin yung kaliwa, ayun na, nagka-resulta na siya. Ayan, kita natin yung kanyang mga horizontal lines at saka flickering, pero wala siyang display kasi wala nga siyang side top. Ayan, so ito, alam na natin ngayon kung saan nanggaling yung problema. So yung problema nanggaling dito sa ating, asan ba to nanggaling? So ito, ayun pala, kanan pala mga katik eh. Ayan, ito pala yung kaliwa. So kamali tayo, no? So ito bandang kanan, so nasa kanan yung ang problema, pero kapag nakaharap natin ito ay nasa kaliwa kasi nakatalikod yung ating unit niya mga katik eh. Ayan, no? So dito banda yung problema niya. So ito, ang hirap, ang mahirap naman ito ay yung paglocate ng ating mga clock signal kasi hindi natin matanggal yung kanyang cover, no? Pero ito, tansya ko mga katik eh, meron naman tayo mga na-experience dati, nasa bandang gilid yung mga clock signal ng mga LG. So ito lang yung subukan nating trial and error. So ito yung subukan nating gawin, no? So kung mapapansin natin, bakit hindi makita, no? So ito siya, ito yung ating natansya na clock signal. So i-block natin yan. So first nating pag-block niyan mga katik, kung mapansin nyo, kung bibilangin natin yan mula sa kabila, pin number 1 hanggang 10, yun ang try nating i-block ngayon. At sana ay mag-succeed tayo, no? Baka magkamali tayo, hindi yung clock signal ma-block natin. So sa tingin ko naman ay yan ang mga clock signal nito. So bali 10 pins yan mga katik, yung i-block natin na first attempt natin yan. Kasi na-trace naman natin na dito banda yung pinanggalingan ng problema. So ayan, so post muna tayo mga katik at kukuha tayo ng kaperasong tape. Sana gagana to para makabili na naman tayo ng burger nito. Ayan. So ayan, balik tayo mga katik, no? So ayan, bali nadali na natin yung 10 pins na yan. So ito yung ating first try, no? So ayan, kung bibilangin natin mga katik, yung na-block natin ng tape ay 10 yan. Ayan, nasa mga 10 pins. So ito, try na natin tong ikabit, sana gumana. Naku, pag hindi ay nga tayo nito. So kabit muna natin. Yan. Yun. Lock. So try natin saksak mo mga katek, no? Sana gumana to. Check na natin ulit. Wala na ba tayong naiwan na hindi naka-plug? So yun, buo naman. So saksak na natin. Yun. Iyay, parang may nakita akong bagong umaga nito mga katek, ah. Tingnan nga natin. Ayun. O yun mga katek. Wala na yung kanyang flickering at mga horizontal lines. So ayun, nakachamba naman tayo ulit, no? Kahit di natin na-locate yung natanggal yung cover ng ating, ayan, to cover ng ating heatsink pala ng ating MCU nakuha natin sa silip-silip, no? Yung mga clock signal niya. Ayan, nadali natin ulit. Salamat naman at nadali natin kahit hindi natin nabuksan o nakuha yung kanyang heatsink, no? Nakachamba tayo ulit. Makabili na tayo ng putlong nito. Yun. So kung makikita nyo naman kanina mga katek, yung ating bago natin binuksan yung kanyang problema, horizontal lines at saka vertical flickering pala, yung bandang kalahati, bandang baba, tapos yung bandang itaas ay back to normal naman siya. So yun, nung nakuha natin yung nalocate natin yung mga clock signal at nalocate natin yung pinanggalingan ng problema kung saan banda, yun, lagyan natin ng tape, tapos tinest natin, ayan, gumana na siya. So minsan kasi mga katek, may mga nag-comment dun sa ating mga video, dami daw natin ginamang mga tip method, no? Baka parang tingnan daw ang dami natin alam, pero tip method lang daw alam natin. So ayan, ano ba naman yan? So yung mga katek,
siguro yung nakapanood, marami na sa napanood na mga tip method, parang nabibingi na siya. So paano naman yung iba, yung hindi pa alam, yung dati mga katek, hindi natin alam yung ganitong mga technique, parang dudugo na yung ilong sa sobrang hirap, no? Wala tayong alam kung anong gagawin. Buti naman ay may mga kaibigan tayo nagturo ng ganitong mga technique. So nakuha natin, tapos yung mga napulot natin ng mga idea, sinare naman natin sa iba para naman makatulong, no? So nami kasing basher natin dito mga katek, nakasakit ng damdamin. So ayan mga katek, no? So good na yung ating unit ngayon. So i-close muna natin to, tapos maglagay tayo ng signal para may display naman, kasi puro parang mga wallpaper lang ata yan nakikita natin mga katek, no? So yun, no? Good na siya, wala na siyang flickering. So pupos muna natin mga katek, tapos sara ko, balik tayo pag natapos natin may sara, no? So ayan, pause muna tayo. So yan mga katek, no? Bali natapos na natin na maibalik or ma-close yung ating unit ngayon. So ayan, nakabalik na yung kanyang back cover, no? Ito mga katek, no, meron, mahirap din pala tong buksan tong kanyang back cover, kasi natanggal natin yung kanyang mga screw dyan. Ay meron pala siyang lock dito sa gilid, no? Pero buti na lang ay tinuruan tayo natin mga master kung paano buksan ng mga ganito, no? Kasi nung dati nabasag ko yung kanyang front frame. So nung nagkaroon na tayo ng idea, tinuro na ating mga master, alam natin kung paano siya bubuksan, no? Hindi ko lang napakita, sayang. So nung binuksan ko pala ito mga katek, ay inangat ko siya dito sa bandang baba, tapos diin dito, no? Ididiin natin dito sa kanyang gilid at matatanggal yung kanyang lock. So kung gusto niyo pong malaman or makita yung full talaga na tutorials kung paano babuksan yung back cover nito, na kahit natanggal yung screw ay hirap pa rin, ipuntahan nyo lang si Master Protec Electronics, kasi doon tayo nakakuha ng idea, no? Si Master Protec Electronics yung nagturo sa atin kung paano buksan na hindi na kailangan mabasag yung ating kanyang front na frame, no? So yan, so saksak na natin to mga katek para makita natin nung resulta ng ating ginawa, no? So nakasaksak na siya. So ayun, LG, kung naging LNJ yan ay life's not good, pero nung meaning dyan ay sabi ni Sir Liboy ay ang meaning ng LG ay Liboy gwapo daw. So yun mga katek, ayan, good na siya mga katek, no? Kung nakita natin dito tayo nag-test, kaya dito ko rin nilagay nung mag-testing tayo ngayon para makita natin, no, yung kaibahan nung kanina, tapos nung matapos nating ginawa, ayan na siya. So try ko nang nilagyan ng USB yan mga katek, hindi na ma-read yung ating USB, no? Ano yun ko lang kung, kasi nung may ginawa ko na Sony yan kanina, nilagay ko rin yung ating pang testing na USB flash drive, hindi gumana, pero tinis ko rin dito, no, hindi pa rin gumana. So ano ba naman yan? Ha? Brad Hining.